Maulan na araw po sa inyong lahat. Nako, mukhang hanggang New Year tayo ay makakaranas ng pag-ulan. Dahil nagbabala na po ang pag-asa na hanggang New Year o bagong taon tayo ay makakaranas ng pag-ulan. Well, sa isang banda, ito ay magiging positive para dun sa mga magpapaputok ay mababawasan po, tiyak yan. So, pag nabawasan ang mga paputok, mababawasan din po yung mga magiging biktima ng mga paputok. Okay, napanood niyo po ba yung aking episode na may pamagat na anghel na nagpakita sa sangkatauhan? Anong mensaheng dala sa mundo? Nagpapasalamat po ako sa dami ng comments na ating natanggap na kahit na wala po sa topic, dahil alam niyo naman, usually tayo po ay political in nature ang channel na to. Although once in a while tayo po ay naglalabas ng mga off-topic na mga balita tulad po nito. Doon po sa mga hindi nakapanood, ilalagay ko po yung link sa description box para po mapanood nyo. Pero ipakita ko po ulit sa inyo kung saan nagmula ito. Doon po sa inilabas ng ABC 24/7 tungkol po sa isang unidentified strange creature na kanila pong nakunan. Ito po yun. You know, when things like this are happening, it seems everyone starts to look up, like my crew and I have been here in Mendham recording this video that you're looking at right now. We have no idea what it is, if it's a natural phenomenon, because it could be, but this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. But I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. At ipinakita rin po natin ang iba't ibang klase ng mga anghel dahil tayo po ay nasanay na ang ating nakagisnan na depiction ng mga anghel ay ganito. Pero kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, makikita po natin lalo na sa libro ni Ezekiel na meron pa po palang ibang klase o itsura ang mga anghel. Ito po ang mga sample na nagpakita at nagmanifest sa sangkatauhan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, hindi ko po sinasabi na maniwala tayo kaagad dyan, pero yan po ay pwedeng maging senyales or signs. Yan sinabi po sa Biblia na bago po siya bumalik, ay makakakita po tayo ng mga kakaibang mga occurrences dito sa lupa at sa langit. At may mga natanggap po ako mga comments that fueled my curiosity, kaya naman aking siyang iginugel. Kaya po hindi ko maiwasan na magkaroon ng part 2 yung pong ating episode. 3 puntos po ang gusto kong i-point out. Unang-una, basahin ko po ang ilan sa mga comments tungkol po dito sa project na ito. Sabi po ng isang commenter natin, tingin ko nag-uumpisa na yung Project Bluebeam. Sabi pa ng isang commenter, huwag tayo palilin lang. Yan yung tinatawag na Operation Bluebeam ng Illuminati. So na-curious po ako nung nabasa ko tong Bluebeam project na to at as usual, hinanap ko po sa Google at ito po ang aking nabasa. Ayon po dito sa NDTV, mysterious drone sightings across US linked to Project Bluebeam conspiracy theory. Proposed by Canadian journalist Serge Monast, Project Bluebeam alleges that the global elites are planning to stage fake supernatural events. A host of conspiracy theories have emerged as mysterious drones are spotted in various parts of the US. The sightings first began in November near Morris County, New Jersey, but have since spread to Massachusetts, Virginia, Pennsylvania, and New York, among other states. While the Federal Bureau of Investigation o yung pong FBI and the US government termed these sightings as non-threatening, social media users have connected the spotting
to the decades-old conspiracy theory called Project Blue Beam. Ito nga ay pinropose ni Canadian journalist Serge Monast in the 1990s. Project Blue Beam alleges that the global elites are planning to stage fake supernatural events or alien invasions in a covert operation to establish a totalitarian world government. Those adhering to the conspiracy believe that advanced holographic technology would be used to project images of religious figures or extraterrestrial invasions in the sky. The theory also posits that the entire exercise is aimed at manipulating human thoughts, which creates the illusion of direct communications with deities to justify authoritarian control. So, itong project na to is to control the minds of the people. Ibig sabihin, mawawala yung ating personal freedom dahil kokontrolin nila ang isipan ng taong bayan kung anuman ang kanilang binabalak. So kung makikita nga natin yung image na pinakita doon sa ABC 24/7, para nga naman siyang hologram. Pero kung totoo man ito, hindi kaya ito ay gawa ng demonyo para kontrolin ang isipan ng sangkatauhan? Dahil hindi nga ba sinabi sa Biblia na kahit ang demonyo pwedeng mag-anyong anghel para linlangin ang tao? Sabi nga po dito, yes, the Bible says that Satan can appear as an angel of light to deceive people. Sabi po sa 2 Corinthians 11:14, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Satan's goal is to convince people that he is good, truthful, loving, and powerful, just like God. He does this by appearing as a creature of light to draw people to himself and his lies. Satan's greatest weapon is deception, and his most effective deception is to convince people that what is evil is actually good and what is dark is actually light. And that brings me to my second point. Maaari, posible, na yung lumalabas na parang anghel na isinugo di umano ng Panginoong Diyos para bigyan tayo ng babala ay kagagawan ng demonyo. Para ano? Para linlang tayo. Dahil sa aking pananaw, pagpalagay na natin na totoo yung Project Blue Beam na gusto nilang kontrolin ang isipan ng buong mundo. Kung kaya nilang maglabas ng ganyan mga fake na mga anyong anghel, abay kayang-kaya nilang pagsagawa ng fake second coming. So konektado ito sa demonyo na nag-aanyong anghel. So lumalabas na itong Project Blue Beam na ito ay gawa ng demonyo. So ang mangyayari, tulad niyan, nabasa ko itong Project Blue Beam na ito. So iisipin ko na baka nga ito ay gawa-gawa lang ng tao. Tulad ng mga elite na ito na gustong kontrolin ang isipan ng buong mundo. So gagawa sila ng mga fake occurrences, ng mga strange sightings to control the minds of the people. At konektado ito dun sa second point ko na ang demonyo ay pwedeng magmistulang anghel. Pero kung posible na ito nga ay gawa ng tao, yung Project Blue Beam na yan, posible din na ang demonyo ang may gawa ng mga mistulang mga anghel na naglilitawan at nagmamanifest sa taong bayan. Pero, yung pangatlong point ko, pwede po natin isipin na posible yung dalawang puntos na yan, yung Project Blue Beam at ang demonyo nagmimistulang anghel, pero hindi po natin pwedeng alisin ang posibilidad na yan pong nakita ng news agency na ABC at nung iba pang sightings ay totoo. Kasi pwede natin isipin na yan ay Project Blue Beam.
And also, posible na ang demonyo nililin lang tayo at nagmimisto lang anghel. Pero, what if kung totoo na talagang ito ay mga sugo ng Panginoong Diyos, binibigyan tayo ng babala? So, saan pumapasok yung deception ng demonyo? Mag-iisip tayo ngayon. Kapag inisip natin na ito ay gawa ng demonyo, hindi na tayo maniniwala sa mensahe ng Panginoon Diyos. Dahil palalabasin ng Project Bluebeam na ito ay gawa ng tao at palalabasin ng demonyo na hindi totoo yung mga anghel na lumalabas na tila baga may gustong ipahiwatig sa mundo. So ang mangyayari, hindi na natin paniniwalaan itong mga anghel na sugo ng Diyos. Pero what if nga na totoo na ito ay mga sugo ng Diyos? Meron ako isa pang nabasang comment dito na imposible mangyari yan dahil masusunog daw ang tao kapag nakakita ng anghel ng Diyos. Sabi po ng ating commenter, hindi pwedeng makita ng tao ang anghel nang walang proteksyon direct sa Diyos dahil sa holiness nila masusunog ang tao. Pero tandaan po natin, marami po ang level o marami ang klase ng mga anghel. Dahil kung masusunog ang tao kapag nakakita ng anghel, di sana nasunog na si Abraham. Kung tayo po ay may kaalaman sa Biblia, marahil narinig nyo ng istorya ni Abraham at ng kanyang asawang si Sarah. Ayon po dito, the story of Abraham and the angels is a biblical tale from Genesis 18 about three strangers who visit Abraham and Sarah in the plain of Mamre. The strangers appeared to Abraham as three men. Abraham ran to meet them, bowed and offered them water, food, and a place to rest. The strangers revealed themselves as angels and told Abraham that Sarah would become pregnant and give birth to Isaac. So, hindi naman po nasunog si Abraham nung sinabi ng tatlong nagpanggap na tao na sila ay mga anghel. So, ibig sabihin, may mga anghel na hindi ka masusunog kapag nakita mo sila. Dahil may nababasa din naman tayo sa Biblia na may mga anghel na may hawak-hawak na mga trompeta at 24/7 sila na nagpapatugtog sa paanan ng ating Panginoon Diyos. So kung ganito ang depiction ng lahat ng anghel sa libro ni Ezekiel, paano sila makakahawak ng trompeta? So para sa akin, again, para sa akin lang po may kanya-kanya pong itsura, may kanya-kanyang imahe, may kanya-kanyang level ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos. So, mabalik ako dun sa una kong sinabi. Hindi ba posible rin na nililin lang nga tayo nitong Project Bluebeam at ng demonyo para wag maniwala dito sa mga anghel na isinugo ng Diyos? Isipin natin na ito ay gawa-gawa ng mga tao o ng demonyo. So, mawawalan tayo ng pananalig sa Diyos. Hindi na natin paniniwalaan itong katotohanan na to, na ang mga pinadala niyang strange creatures na yan ay mga anghel. Again, posibilidad lang po ang aking sinasabi. Kung sinasabi nila yan ay parte ng Project Bluebeam at sinasabi rin na yan ay gawa-gawa ng demonyo, yan ay pwede rin maging totoo na isinugo ng Diyos para bigyan tayo ng babala. So, nasa atin pa rin po ang pagpapasya kung alin sa mga teoryang yan or paniniwala ang atin bibigyan ng halaga. Maniniwala ba tayo na ito ay Project Bluebeam? Maniniwala ba tayo na ito ay gawa-gawa ng demonyo? Or maniniwala ba tayo na ang mga to ay talagang isinugo ng Diyos para tayo ay paalalahanan at bigyan ng babala na dapat tayong maging handa sa kanyang pagbabalik? So kung ano man ang nasa isip natin, hindi po tayo dapat matakot. Dahil ilang beses pong binanggit sa Biblia na hindi tayo dapat matakot. Do not fear. Dahil hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay maniwala sa Kanya and ask for His enlightenment sa kaguluhan na nangyayari sa mundo at itong nangyayari na may panlilinlang o sinasabi nila na gawa-gawa ng demonyo para ilayo ang ating paniniwala sa Diyos.
Dahil tandaan po natin, bago po yung mga sightings na yan, nag-umpisa yung mga trumpet sounds na sinasabi rin ng ibang commenter natin na yan daw ay napaliwanag na yan daw ay tunog ng malalaking truck or kung ano man yan. Pero kung kayo po ay familiar dyan sa mga trumpet sounds na yan, maniniwala ba kayo na yan ay gawa-gawa ng tao? Now, after ng mga trumpet sounds, ito na, nagmamanifest na at nakakakita na ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ng occurrences or sightings na mga nilalang na kung pagbabasihan natin ang libro ni Ezekiel ay mga anghel na tila nagpapahiwatig at nagbibigay ng babala at pinapaalala sa atin na dapat tayong maging alerto sa muli niyang pagbabalik. Kayo po, alin po ang inyong pinaniniwalaan? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Man. Diyos te Almina.